mga bayani sa pagtuo nga naman kay nahimo sila natong mga panig-ingnan bahin sa kanang atong pagtuo, no, sa atong faith. So, in Hebrews chapter 11 verse 1 it says, so doon ako yung mga Biblia or ato pong i-flash atong screen, pwede po. Hebrews 11 verse 1, karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaana sa mga butang nga dili nato makita. So, from the Bible itself, makita nato dito ang definition, ang kahulugan sa pulong nga pagtuo. Sumala pa, ang pagtuo mao ang pagsalig. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kinsa may mahinumduman yung maigsoon nga example sa Bible nga niingon siya nga og dili nako magunitan ang iyang kamot ug iyang kilid og di nako mahikapan ang agi sa mga lansang ug bangkaw sa iyang kilid, dili ko mutuo. Kinsa to? Si Tomas. Okay, Tomas. So, sumala sa or based sa iyahang giingon, does he have faith? Na ba siya pagtuo? Ingon siya, di daw siya makita, dili siya mutuo. So, kato nga time, wala siya pagtuo. Apan sa diha nga nakita na gyud niya ang Ginoo, ipakita sa iyang atubangan og iyang gihingkap ang iyang mga kamot ug ang iyang kiliran, nagingon siya, Ginoo ko ug Dios ko, my Lord and my God. So that means dili gyud siya motuo ug di siya makita. Now, according to Hebrews, ang pagtuo daw naakay ingon siya pagsalig sa mga butang nga ginapaabot ug panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Meaning kana ding pagtuo dili siya magsalig unsay nakita niya nga kana bang wa man ako nakita aron so dili ko mutuo. Pareha ni Tomas, no? Pareha ni Tomas. Okay. So ang tinuod gyud nga pagtuo dili kinahanglan nga makita ka. Diba na siya giingon nga for we walk by faith and not by sight. Yes. I just forgot what verse. If you can help me with that, what verse can we find? For we walk by faith and not by sight. Sa ato pa sama ni Abraham, no? Sama ni Abraham nga gisaaran siya sa Ginoo nga himuon niyang kaliwat sa makakadaghan sa balas sa kadagatan ug sa bituon sa kalangitan. Unya sa pagkabalo niya nga ihalad ra gihapon niya katong iyang anak nga si ito yung anak Isaac. Nakahuna-una siya. Di ba ni Saad man tong Ginoo nga himuon niyang murag pareha kadaghan sa balas ako ang mga kaliwat o kadaghan sa bituon sa langit. Ganong ihalad naman noon ako ning anak. Di wala na noon ko'y anak. Pero nituog gyapon siya. Nisalig gyapon siya sa Ginoo. Diri na to mabalaan sa Hebrews maigsoon nga nagtuo siya nga bisan pag ihalad niya si Isaac, pwedeng banhawon sa Ginoo si Isaac. You see? Unsa kadako na lang sa iyang pagtuo maigsoon. Verse 2. Yan siya. Kay tungod niini ang mga tao sa karaan na nagpakadawat sa langit nung pag-uyon. Or in English, yan siya, for by it the elders obtained a good report. Verse 3. Siya. Tungod sa pagtuo, kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana, ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. Pinaagi na siya sa tungod sa ato ang pagtuo, like giunsa man sa Ginoo nga pinaagi lang siyang pulong, namugna ang kalibutan. Namugna ang universe, ang kawanangan. Namugna ang mga adlaw, bituon, mga planeta. Pinaagi lang sa pulong. Pero ngano nito umanta, maigsoon. Ngano nito umanta, tungod kay nagtuo ta sa gahom sa Dios. Nga pinaagi lang siyang pulong. Namugna ang tanan. Diba imposible man siguro maigsoon, no? For example lang, maghimo kag balay
Dayon wala kay materyales. Nayo kay materyales no. Na kay haloblag, na kay simento, graba, kabilya, na kay suhulan nga liborer para mapurmang balay. Nauna-una ang kalibutan. Ahaman ni kuha ang Dios og materyales para himuong kalibutan. Wala no. Ayun lang siya, let there be light. And then in the beginning, God created the heavens and the earth. Out of what? Pulong, words. Pinaagi sa pulong, namugna ang tanan. Yung nakagamhanan ang pulong sa Diyos, maigsoon. Pinaagi lang sa pulong. From wala gyud nahimo nga kalibutan. Yan siya. Tungod niya na ang mga butang nga makita gibukat gikan sa mga butang nga wala magpadayag. You see? Next verse. Ingon siya. Atong sugdan sa katong pinakauna, no? Ingon siya, by faith, tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa ka hinalangpon nga halad inihaw kay sa kang Cain nga pinaagi niini siya nahiuyunan ingon nga taong matarong. Ang gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niya sa iyang mga halad. Siya patay na, ngani tungod sa iyang pagtuo, siya karon nagsulti paghihapon. Una example si Abel. Kailan mo ni Abel? Ang manghod ni Cain. Diba? Si Cain man itong magulang, dan iyang manghod si Abel. Si Cain usa ka mamumuo or farmer, si Abel usa ka shepherd or kanang tigbuhi og mga mananap. Dayon sumala pa sa mga bersikulo, si Abel nihalad og mas maayo nga halad kaysa ni Cain. Dili nato makita maigsoon kung ano man nga wala gidawat ang halad ni Cain. Tungod kay ang halad ni Abel pinaagi sa pagtuo. Ingon siya by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. So, nganong gidawat kang Abel nga halad kang Cain dili kay ang kang Abel pinatungod sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo by faith. So, ahagi ka ng pagtuo maigsoon, faith comes by hearing. Sa to pa, naay sugo ang Dios kaniadto nga ingon ani ang pamaagi sa pagsimba kanako. Ingon ani ang pamaagi sa paghalad kanako. Kay di ba walay pulong, wala po'y pagtuo. Sa to pa, ang gibuhat ni Abel sumala or pinasubay kung unsay gisulti sa Ginoo sa ilaha sa una. Na siya. Mo nang gidawat ang iyahang halad. And because of that, he was righteous. And God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Nga naman, kay bisag patay na siya, ginahisgutan mangyapon nato ang iyahang pagtuo. So, hangtod karon sama ra gihapon nga nakikistorya nato si Abel. Okay. Ikaduha, no? Ato sa ikaduha. Next, sa verse 5, kung basahan ng verse 5, tungod sa pagtuo, si Enoch, gilalin ngadto sa langit, aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, ug siya walay kaplagi, kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaas, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Kailan mo ni Enoch maigsoon? Usa sa mga propeta sa Dios nga wala ni agi og kamatayon. Kisa pa tong usa nga wala ni agi kamatayon? Enoch. Napatoy usa. Si Methuselah ba to? Methuselah katubang wala ni agi gisakgaw kanang giingon nila rapture maigsoon. Rapture. Wala ni agi kamatayon iyang lawas apan gisakgaw lang siya dito sa langit. Mao ni si Enoch. Wala siya makatagamtam og kamatayon. Pagkanindot maigsoon unta ano nga inana pod. Pero inigbalik to sa Ginoo, sama siya sa kanang pagsakgaw nga naman. Iya man tang ilisan atong lawas, no? Atong lawas sa usa ka pagpamilok, ilisan siya og lawas nga dili madunot, dili mamatay, dili magsakit, dili magutom. And then pagasakgawon tang tanan, murag ibayaw ta niya. Then ato siyang sugaton dito sa panganod. Murag si Enoch na napod. Okay? Sumala pa siya hikaplagi kay gikuha man wala siya hikaplagi kay gikuha man siya. Ay katong usa day si Elijah di ay. Kana ko na hinumdom. Nalimot ko. Di ba si Elijah to?
Elijah pod nga wala pod siya niagi kamatayon. Para gyapon kang Enoch nga gisakgaw siya sa Ginoo. Okay, tungod sa iyahang pagtuo. By faith Enoch was translated that he should not see death. So nagyud di ay kahimuan ang pagtuo maigsoon kay naaray ganti ang Dios alang kaniadto nga mosalig sa iya. Next. Sa verse 6. Og kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaana ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Unsa daw makapahimuot sa Ginoo? Unsa makapahimot sa Ginoo? Pagtuo. Faith, ha? Meaning dili na kinahanglan nga pamatud-an pa sa Ginoo nga siya kasaligan. Pareha magud atong kuan katubitang ninumdum mo atong centurion nga naa siya'y ulipon nga masakiton nga hapit na mamatay. Dayon niduol siya sa Ginoo ingon siya, Ginoo, na ako'y ulipon karon nga nagsakit hapit na mamatay. Siguro siya nakadungog po siya sa mga katingalahan nga gibuhat sa atong Ginoo ingon siya. Pero dili ko takos nga modawat nimo sa akong panimalay kay kabalo man siya ang usa ka centurion maigsoon usa siya ka hintil, no? O kanang hintil dili siya pwede padayonon sa dili siya padayon og kanang Hudyo pareha sa atong Ginoo. Pero ingon siya, bisan pa man Ginoo nga kuan nga dili ko takos apan isulti lang nga maulian ako ang ulipon, nagasalig yun ko nga maulian yun siya. You see? Meaning, dili kinahanglan di ay no nga, kuan, nga makita yun sa imong mata. Kinahanglan nga, musalig rin yun ka. Mananingon atong Ginoo nga wala pa yun kusukad, no? Iyang gingnan itong mga tao nga naminaw. Siya, wala pa kusukad. Nakakita og tao, bisan pa sa Israel, nga sama aning centurion. Usa ka hintil, ha? Hintil na siya. Unsa kadako iyang pagsalig nga ingon niya nga pulong lang, just tell the word and everything will be. Ingon siya. Og pagbalik niya paguli sa centurion, awa na, gisugat na siya sa iyahang ulipon. Siya agalon ko, naulian nako. Kasi gisugat siya. So mao nay example sa pagtuo. Wala pa siya nahitabo. Sa imong nauna, nahitabo na siya. Kaya nga nun, mao may giingon sa Ginoo sa pananglit. Nga inigbalik niya, kuhaon ta niya, dadun ta siyang pinuyanan. Wala pa nahitabo ron. Pero sa imong nauna, mahitabo yun na siya. No? So walay, without even doubting, walay pagduha-duha. Muna nga, kita nga mga members sa Church of Christ, tuog yun ta na, nga inigbalik sa Ginoo, kuhaon yun ta niya. Dito mo yung, kuhaon ka ko sa Ginoo. Napasaylo na bagyud ka akong mga sala. Nahugasan na bagyud ko sa dugo sa atong Ginoo sa Kristo. Mao may giingon niya sa Biblia, sa to pa og nakipagsalig, then tinuod gyud to nga sa dihang nagbarog ka sa tubig sa bautismo, ug misulod ka sa iglesia hangtod karon. Sumalap sa unang Juan kapitulo 1:7 nga ang dugo sa atong Ginoo sa Kristo kanunay nagahinlo sa atong kalapasan. Ug kita maglakaw diha sa iyang lamang kung kita na maglakaw sa iyang kahayag. You see? Manay pagtuo, no? Naog wala ka anang pagtuo sumala pa, dili ka makapahimuot sa Dios. Mao gyud na siya. Dili gyud pwede sa atong Ginoo ng to see is to believe. Ay wala pa man ko kita sa kumatuo. Mo na ang mga gitawag nga ang kaning mga Hudyo sa una maigsoon, magsigig pangayog signs. Inana sad mo mangayog kanang inana ba sad to sa Ginoo sig pangayog signs. Lord dagay kog sign. Ingon pa sa atong Ginoo, wicked daw na nga generation kanang sig pangayog signs. Meaning nagpakita lang nga wala kay salig. Anong mangayo pa man kag signs? Kinahanglan pa ba nga pamatud-an sa Dios iyang kaugalingon nga tinuod yang giingon. Excuse me. Once niingon ang Ginoo, mao na gyud na. Tuohin na lang gyud siya. Ayon na ipagingon nga, sign, gay kog sign nga tinuod imong istorya. No, you don't need a sign. Okay, because you believe, because you trust in God. All right?
and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Next na po ta. Next. Sa verse 7 na po. Yun siya. Tungod sa pagtuo, si Noe, napasidanaan siya sa Diyos, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Wala pa sukad, maigsoon. Wala pa sukad, panahon ni Noe, ni ulan, na kanang naitubig gikan sa langit. Okay? Sa una man God, kung yung basahon ang Genesis chapter 1, ingon sa Ginoo, walay ulan atong panahon na. Wala pang kuan ato lunop, walay ulan nga naman. Kay ang hamog, kanang mist ba, mauna siya nagbisbis sa mga tanom. Mist. So, meaning, bisag magbulad ka sa adlaw, sa una, panahon ni Adan, bisag nala ka sa ilalim sa adlaw, panahon ng Adan o iba, di nili masunog imong panit. Kay na ay hamog kanang mist bitaw, nga muhatag og kanang kabugnaw sa palibot. And during that time, according to Genesis, there is no rain, walay ulan. Karon, niingon si Noe, muulan. Nya, wa pa may ulan sukad na hitabo. Wala pa sukad-sukad ni ulan. Ingon dahil si Noe nga naay tubig gikan sa langit matagak. So karon mga tao, di sila motuo kang Noe. Ingon siya, mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan, og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot og siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Wala gimutuo kang Noe maigsoon katong panahon na. Nga naman, sukad-sukad wala pa may ulan. Wala pa ulan. First time to nag-ulan panahon ni Noe. That is the first time nga nag-ulan nga ang tubig nga naa sa panganod nahagbong sa yuta. That's the first time, no? Okay? Apan bisan pa man na magsuon, nituo si Noe. Kabalo mo unsa kadugay gihimo ni Noe ang arka? Do you know how long? Atong una-una manggod, ay sara na kabulan, nadili maigsuon. Ang arka gibuhat ni Noe sumala pa sa mga eksperto, 120 years gihimo ang arka. Imagine that. Sa una man gud maigsoon, taas-taas pang kinabuhi sa tao. Pilay edad ni Noe namatay 696 years old. Ina na kataas kinabuhi ni Noe. Okay. Og sa ding gibuhat ang arka, naabot siya og 120 years. Ina na kadugay, no? Ang pagbuhat sa arka. Okay? Og sulod sa 120 years pod, gibiay-biay po siya sa iyang mga silingan. Kinsa naunsa na po ni si Noe, no? Nga nagsigi man gihapon siya naghimo niyang arka, napagid sa tumoy sa bungtod. Nga dayon sukad-sukad wa man gid mi nakitang ulan. Wa may ulan sa unagod kay ang katong hamog, katong mist ba, atong giingon kanina, katong mabasa nato sa Genesis chapter 1. Mao to siya gabisbis sa mga tanom, naghatag kabugnaw sa palibot. Sa una dili kinahanglan nagbalay sa una. Katong gihimong kalibutan. No need na kami magbalay nga naman. Di man ka masunog sa ilalim sa adlaw. Ibugnaw man, bugnaw ang hangin kay naay mist pirmi. Then for the first time, panahon ni Noe, mao toy unang ulan. Kuan pa gyud bundak pa gyud. Og sukad adto magsige na dayon tag-ulan. Magsige nag-ulan. Nani mga bagyo. So una walay bagyo. Katong wala pa'y dakong luno panahon ni Noe. Wala gi bagyo, bisag isa ka bagyo ato. Nahitabo. See? So, ina na maigsuon, no? Tungod siyang pagtuo, naluwas ang iyahang pamilya. Pila sila kabuok. According to this, 8 souls were saved, no? 8 souls were saved. All right, so so bisag wala pa siya sukad nakita og ulan or bagyo or dilubyo, nito si Noe nga maabot to siya. Pareha gud anang inigbalik sa atong Ginoo, kinsa naman nakita nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit. Wala pa ta kita sukad ana, pero nito ta nga maabot ng panahon na nga diin mo anhi ang mga anghel
Ilahang una, ani sa anghel, katong nangamatay nga naa sa Ginoo pagabakuron. Oray unang step. Kaduha, sa usa ka pagpamilok, ilisan ang atong lawas. Ilisan. Apil na to man nangamatay sa una nga mabanhaw, pareha na taglawas nila. Ikatulo, bayawon ta didto sa langit ug atong sugaton ang Ginoo. Ikaapat, sunogon ang kalibutan. So by that time, wala na. Wala na ta diri sa kalibutan. Mao na siya ang mabasa nato sa 1 Corinthians, no? Og sa 1 or 2 Thessalonians na dito nga dili mutog pa ang Ginoo sa kalibutan sama sa giingon sa mga Hudyo hangtod karon. Abi ninyo maigsuon, nakadong naman mo sa balita, no, sa Israel. Nganuman nga kusganon kaayo nga ilag yung kuhaon pagbalik ang Israel gikan sa Palestinian, mao man ay sinugdan gyud sa kagubot kay sao naman god maigsuon nawala na gyud ang nasod nga Israel completely, wala na sa mapa. Ang nagpuyo atong panahon na before 1947, before ato, no, sagol Palestinians ug mga Hudyo. Ang ubang Hudyo to sa Russia, to sa Europe, nakatibulaag, no, ang mga Hudyo. Wa gyud sila ingon nga nasod god. Then katong yuta karon gitawag Palestine, before 1947 ang namuyo dito mga Palestinian Arabs ug tuwa poy ni sagol nga mga Hudyo. Bali silingan sila kanabang nagsagol-sagol na dito, mga Hudyo, mga Arabo na. Karon during World War II nidaog man ang mga British, mga taga UK ba. Sila'y namahala karon sa Palestine. So, dayon, ang kanang mga British, sila maoy ni dapig sa, imbis nga dapigan nila ang mga Palestinian Arabs, ang ilang gidapigan ang mga Hudyo. Mao to nga, while sila ang namuno, ang katong mga British, mga United Kingdom karon, ilahang gipamaligya, gibaligya nila ang yuta sa mga Hudyo. So karon, gikan sa gamay napunan ni murag ni tubo ba ni dako hangtod kanang nakita nato karon sa mapa nga murag dako pa ang Luzon kaysa nang Israel. Og imong i-compare bitaw Luzon, Israel, gamay ra kaayo ang Israel gyud. Ngano man nga sa kagamay anang lugara makigpatay man gyud sila. Kabalo mo ngano? Ug buto na unaon baya daghan pang yuta sa kalibutan nga mas tambok kaysa Israel. Unsa man taon ang Israel kabatuan man na? Kabatuan dayon ang gabuhi sa Israel tourism ra gyud kay mo yung kag livestock, mo yung kag kanang abot sa yuta, batuon ba gyud ang Israel. Og nganong ilang makigpatay man gyud sila para ilang ilogon ang pagbalik tong Israel. Kabalo mo ngano? Nagpaabot pa sila hangtod karon sa Misaya nga didto siya maghari sa Israel hangtod karon. Oh. Kay gusto nila nga ibalik ang katong ilahang pagsimba kaniadto nga templo. No nga naay templo nga tuwa didto ang Holy of Holies na ang most holy place na atong pero dili na siya mahimo nganuman. Unang-una, nawala na ang Ark of the Covenant. Number 1 nga requirement. Katabi taong kabantay mo atong sa Old Testament maigsuon kana. Mainani siya kadako kanang atong communion table. Mao nagikuhaag base sa akong papa. Ang sukod aning communion table. Muna sukod sa Ark of the Covenant. Tuwa dito ang sungkod ni Aaron, ang katong 10 Commandments nga katong gisulat gyud mismo sa tudlo sa Ginoo, sa Dios. Tuwa dito ang pot of manna, katong usa ka yahong nga mana nga wala dili siya madaot. And then tuwa sa ibabaw ang taklob niya naa siya duha ka kerubim no nga nagatbangay sila. Mo to siya Ark of the Covenant. Og wala to siya, dili gihapon pwede magpatukod og templo. I-requirement man to. Ikaduha, katong nating baka nga pulahon, katong red heifer, kato. Kinahanglan nga ang mo minister dito sa templo, gi-purify siya sa abo atong pula nga baka, red heifer. Okay? Kayog dili man siya kasulod sa templo.
Di siya pwede mo sulod sa templo. Patyon man siya sa Ginoo. So, kung atong lang taon, imposible gyud. Imposible tong ilang ginahuna karon nga itukuron balik ang templo, dili na gyud. Okay? So una maigsuon no nga hangtod karon ang mga Hudyo nagpaabot pa in taon, nagpaabot pa sa Misaya. Kay di sila motuo nga ang Ginoo mao na tong si Ginoong Kristo nga mao na to ang Misaya, di sila motuoan na maigsuon. Ang ilahang pagtuo nga umuabotay pa. Ang katong si Kristo dili na daw Misaya. Kuana kanang impostor. Impostor daw ng atong Ginoo. So muna karon nagpadayon ang kagubot diha sa Palestine. Ug buto na anon maigsuon, unsa may naa sa Palestine nga gusto man unsa may naa diha, abay gold diha, abay oil? Walay oil diha sa Israel, walay gold. Ang yuta diha batuon, murag kailan mo Sibo, di ba? Ang Sibo batuon man ang lapita. Ingon ana siya. Oh. Dili ka pwede mag-uma kayo diha kay balason, batuon. Nganong ilamang yung pakamatyan ang kanang yutaa kay gapaabot pa sila sa sa Misaya nga diha daw siya maghari. Karon ang ubang pong mga Kristohanon maigsuon, nitubay pod sila ani mga Hudyo. Nitubay pod sila nga naman inigbalik daw sa Ginoo ba mulingkod siya sa Israel for 1,000 years. Muna nga ang uban nga mga Christians nila dito sila dapig sa Israel. Nga naman di sila mo dapig aning Palestinian Arabs, mga Muslim man to. Dito sa Israel. Nga naman kay ilang pagtuo nga inigbalik sa Ginoo maghari pa siya 1,000 years dito sa Israel. Muna kinahanglan muna una nila atong tabangan ang Ginoo. Muna kinahanglan ilang una ba? Tabangan nato ang Ginoo nga para makalingkod siya sa Israel. Atong pahawaon ang namuyo karon dito. Atong abugon para dito mulingkod ang Ginoo for 1,000 years. Which is wala nila nakita. Ang 1,000 years sa Revelation maigso nagpasabot na siya og taas nga panahon. 10 times 10 times 10, 1,000. Taas nga panahon which is karon. Mao na ni karon. Gikan sa gikan sa Pentecostes hangtod siyang pagbalik mao na 1,000 years reign. No? 1,000 years reign. Okay. Sa mga maigsoon nga abot lang no. Gitugot man sa Ginoo nga maporma ang State of Israel, supposed to be wala naman gyud to. Wala na. Pero sa tabang sa United Kingdom, sa British Empire sa una, sa ilang panabang, napurma karon ang State of Israel. Mo nang karon, katong Gaza Strip, di ba dito man nagsugod ang kagubot? Ang ilang plano, gitong sakupon tanan sa Israel. Ang katong Gaza Strip. Then katong sa West Bank, diba, na Jordan River, ana. Matang tamaning maapa. Jordan River. Na diri tong Palestine. Diri sa Palestine, tabok sa Jordan River, napagyoy Palestine nga kanang territory nga nikalot pagyud siya sa Israel. Nikalot pagyud siya. Imbis nga mao na lang tong gamay kaayo, nikalot pagyud na diri tong Gaza Strip. Moto nga ilahag yung abugon ang mga kuan. Gusto nila nga iandam nila ang dalan para sa Misaya. Kaluoy no, ako maluoy ko sa mga Hudyo hangtod karon. Intawon, nagpaabot gihapon sa Misaya. Para nato naabot na ang Misaya, sa ila wala pa gyud. Ana. So, ang purpose ana maigsoon is religious purposes. Kay mo yung kag political. Unsa may naatahon anang Israel? Wa man ay gold, wala man ay oil sa ilalom ana. Uga man kay yuta anang dapita. Para ako bitaw, inyuhan na ng Israel nga mangita kog lain nga tambok nga yuta. Kaning Pilipinas, mas nindot pa atong yuta dire kaysa Israel. Tambok atong yuta, nindot tag klima. Dayon dili kay bagyoon ang Pilipinas. Di ba dili kay bagyoon ang Pilipinas? Agianan lang siya. Di kita masintro pa nagsara no para tong Yolanda. So man maigsuon no nga
luoy kayo. Wala sila pagtuo sa atong Ginoong Kristo manang hantod karon. Nagpaabot gyapon sila sa Misaya. Okay. Gasigi gihapon sila ng simba-simba nila ng ato bitong kuan, Wailing Wall, magana-ana, magampo-ampo pa sila atong kuan, katong pader. Nga mao na lang 'to nabilin sa pader sa karaang gingharian sa Israel, magampo-ampo pa ana. Intawon. Di naman na mao ang kuan ang pagbuot sa Ginoo. Pagbuot ba sa Ginoo maigsoon magpabili ng ilang relihiyon nga Judaism, nga kanang kuan kanang dili sila kadawat gyud nga giwala na to sa Biblia. Wala na to, Old Testament wala na to. Pero karon gusto nilang ipabilin gyapon to siya nga naa gyapon Sabat. Karon gusto nila ibalik tong mag-sacrifice og mga animals every year dito sa templo, ibalik tong templo. Ambot lang no. Pero ingon pa daw sa uban pod, basig ka na may hinungdan sa World War III. Kay moapil naman ang mga Arab nations ana. Og ilahag yung tinud-on nila tong Gaza Strip. Kato dito man nagsugot ang kagubot karon. Okay, so man may igsoon no, tungod sa pagkawala ay pagtuo nila. And then next sa verse 8, ingon siya, tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon. Og siya miadto nga wala lang mahibalo kun asa siya paingon. Taga-asa man si Abraham unta. Taga-asa siya. Taga Ur. Ur dito sa Babylon, dito siya dapit. Layo kay na siya imong tan-awon sa mapa. Pero gipaadto siya sa Ginoo dito sa Hebron, which is karon mo ng Palestine, kinang Hebron. Layo kay gitravel ni Hawa gyud siya sa iyang yutang nga tawo-an sa Ur of Chaldees man guna siya. Kana si Abraham. Kay naay saad ang Dios sa iyaha dito napita. Himuon siya nga which he should after receive for inheritance obeyed, and he went out not knowing whither he went. Okay? Next, verse 9. Tungod sa pagtuo siya mipuyo dito sa yuta sa saad katong Palestine akong giingon na. Nga daw sa laing yuta nga nagpuyo sa mga balong-balong tent, no? Balong-balong tent. Abi niyo tindot na yung pamuyo sa Ur. Establish na siya dito, na siya balay, na siya kayutaan. Nihawa pa gyud siya kay may sugo sa Ginoo. Ngano man kay nagsalig siya nga mas akong ihatag unya nimo nga panulundon mas dako pa kaysa anang diha sa imong papa karon sa diha sa Ur of Chaldees man to siya. Niadto na gyud siya gadaladala sa iyang mga tent, balong-balong, gadaladala sa iyang mga kahayupan, gadaladala sa iyang mga sakop. Nag-travel layo, wala pa'y eroplano sa una, wala pa'y tren. Gilakaw, gyud niya, paubos, paingon sa Palestine, sa Hebron. Sa Hebron. Una, so by faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country. You see? Ano pa yung kabalo? Kinsa may mga silingan nimo sa Palestine? Dito sa Hebron. Ano sa mga silingan nimo dito? Dili ka mga daotang tao ang namuyo dito. Di ka mo patyon dito. Pero nisalig ra gyud si Abraham. Nisalig siya sa Ginoo nga ubanan ako sa Ginoo dito, nag-abot na ako sa Palestine. You see? Mo na pagtuo. Dili kay ay Ginoo ko nang basig maunsa ko dito. Niana ba si Abraham? Basta dituo lang yun siya, nisalig yun siya. Oo, Ginoo, moadto ko. Mo to, nilangyaw siya gikan sa Chaldees, Ur of Chaldees. Okay, gibiyaan niya iyang mga pamilya dito, iyang mga ginikanan, biyaan niya. Okay? Iyahang nindot nga pamuyo na dito, gibiyaan niya para lang moadto sa usa ka langyaw nga nasod, a strange country. Next. Sa verse 10. Kay siya nagpaabot man ni atong lungsod nga may mga patukuranan kinsang magtutukod o magbubuhat mao ang Dios. Mao di ay. Okay?
Kato daw yutaa, diha matuman ang saad. Ang saad nga ang iyang kaliwat himuong sama kadaghan sa balas sa dagat ug sa bituon sa langit. Dihang yutaa matuman ang saad. Mo nang niadto gyud siya. Niadto gyud siya dito. Okay. Next, verse 10, 11. Tungod sa pagtuo, bisan si Sarah nagayon nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon, alang niini sanglit iya manggiisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad. Pilay edad ni Sarah ani? 90? Brag 90. Sa una man taas kay kinabuhi sa tao sa una. Kanang 90 kusgan pa na sa una. Karon kang 90 ka kuog-kuog na, di ba? Ana. Sa unang 90 kusgan pa na. Si Abraham taas-taas pa siya kinabuhi ato nga time. So, di na siya manganak pero nisalig siya sa Ginoo. Pero abi ninyo nabay sala si Sarah. Kabalo mo si sala ni Sarah. Gusto niya tabangan ang Ginoo. Ayaw tabangi ang Ginoo. Wala siya nang hinahanglan sa imong tabang. Ang gusto sa Ginoo, salig lang. Ayaw kog tabangi. Saligi lang ko. Kabalo magyon sa pagtabang ni Sarah ang Ginoo, ang Dios para matuman. Siguro una-una niya, ay basig kinahanglan ang Dios sa akong tabang para matuman yang saad nga himuong sama sa bituon sa langit ug balas sa dagat akong kaliwat. Ni ara Abraham, ni ara ako ang maid si Hagar. Yang maid. Dulgi si Hagar para matuman ang saad sa Ginoo. You see? Asa nahitabo? Ning gawa si Ismael. O kana si Ismael mao ni kaliwat sa mga Arabo karon og mga Muslim, Arabs. Sila mao nay amahan gid nila. Sa ato pagikan ang kanang mga Arabo, gikan gyapon na ni Abraham. Kaliwat na ni Abraham. You see? Muna hangtod karong panahon na kanang mortal enemy gid na ang mga Arabo ug mga Hudyo. Magiagaw ra na sila god. Igaagaw ra na sila. Di ba? Kay pareha ra ilang papa si Abraham raman. Igagaw igsoon. Basta relatives na sila. Hudyo ug Muslim, ang mga Arabo, relative na sila. You see? Mo na resulta ug wa kay salig sa Ginoo, gusto nimo tabangan ang Ginoo. Sama nang nangayo ka sa Ginoo og balay, og sakyanan, og nindot nga pamuyo, etc. etc. Dayon, wala mang gihapon akong tabangan ang Ginoo. Mo patad kog loto para akong tabangan ang Ginoo ba. Mo patad kog loto, mo invest kog aman, o mo invest kog mga high yield. Kay para tabangan nako ang Ginoo nga matuman iyang akong gipangayo sa iyaha. Kayo tabangi ang Ginoo. Do not help God. He doesn't need your help. Okay? You only need to believe in Him and obey. Believe and obey. Kanara. Salig o tuman. Kanara yung gipangayo. Si Sarah, gusto niya tabangan ang Ginoo. Muna may tabo ron. Di ba? Pero, nisalig yapon siya. No? Ang katulang, katuray sayop yun niya. Gusto niya nga mapadali, gadali siguro si Sarah, gadali siya. Pero natuman yun to, nga nanganak siya kang Isaac. Okay, although faith also herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Sa ngadto nga sa katapusan, nisalig ra gyapon siya sa Ginoo nga tumanon na sa Ginoo. Kana bitong ginahatag nato sa offering. Do not think of that nga tabang na sa Ginoo. No. God doesn't need your money. Kana itong ginahatag para na sa gimbuhaton sa iglesia. Para mapadayon ang ato ang atong pagserbisyo sa iyaha. And then magamit po siya sa ministry. Puhon, no? Puhon, og natin mga ministry. Okay, so next 11:22 na din, no? Sige, ato na lang last verse na lang dayon. Verse 12. Tungod ni ana gikan sa usa ka tawo og kaniya nga samara sa patay na, misanay
ang mga kaliwatan nga ingon kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug nga ingon sa dili maisip nga balas ka sa kabaybayunan. You see, natuman ang saad. Og kabalo mo maigsoon kinsa na nga kaliwat ni Abraham. Ang uban moingon ang mga Hudyo, no, maihap ra ang Hudyo sa kalibutan. Maihap ra na sila. No. Kinsa ang gipasabot diri nga kaliwat ni Abraham? Nga sama kadaghan sa balas sa dagat, sa baybayon, og bituon sa langit. Do you know? Ho? Kabalo mo kinsay kaliwat ni Abraham? Kung atong basahon ang Galatia Kapitulo 3, kita mo kaliwat ni Abraham. Ang matuod nga kaliwat ni Abraham, kita. You see? So karon, beginning first century hangtod karon, pila naman ka mga Kristiyano, Kristohanon nga nisalig sa atong Ginoo. Ingon ana pod kadaghan ang kaliwat ni Abraham. Dinatuman ang saad. Natuman ang saad nga sama kadaghan sa bituon sa langit. Mao man gyud ang katumanan sa saad, no? Mao gyud ang katumanan sa saad. Dili to mga Hudyo karon, gamay na lang kayo sila og buton-unahon. Dili gyud tumao ang katumanan. Ang tinuod nga katumanan kita nga mga Kristohanon, we are the children of Abraham. We are the descendants of Abraham. Nga naman, kay sumala pa sa Galatia, ang matuod, Galatia to or Colossians, ang matuod nga Hudyo, dili sa dugo, kung dili sa pagtuo. Okay? Let me just look on that, no? If we look at the Bible, last verse na siya. Okay. Last verse for, it's already 11:24. It's in okay. Verse through Jews. I think nara. Found it. It's in kani hamon ning giingon sa Biblia maigsoon. In what verse is this? Romans 25-29. Romans ay. Romans what ba? 3:28. Romans 2:26 maguro. Let me just check. Romans 2:26. 2:26. Ayun siya. And he who is, verse 27, sa ingon ni ana, siya nga walay circumcision sa lawas, apan nagatuman sa kasuguan, siya naghukom kanimo sa silot. Kanimo nga nakabaton sa sinulat, nga kasuguan, o nga may circumcision, apan nagalapa sa kasuguan. Kaya ang usa ka tawo dili tinuod nga Hudyo kun ang iyang pagkahudyo anaa sa panagway. O ang tinuod nga circumcision dili anaa ra sa dayag diha sa lawas. Kay ang tinuod nga Hudyo mao kadtong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatawo. Ug ang tinuod nga circumcision maoy usa ka butang nga iya sa kasing-kasing, espirituhanon og dili sumala sa mga litra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalay nga gikan sa Dios tawo, kun dili gikan sa Dios. Sa to pa kita ang matuod nga Hudyo. Nga naman, dili sa dugo, dili sa unod, pinaagi sa pagtuo. Mao na kita nahimong mga kaliwat ni Abraham. Okay? Mabe itong awit, Father Abraham has many children has Father Abraham. I am one of them and so are you. So let's go praise the Lord. Mato siya explanation. Nganong nahimong akong kaliwat ni Abraham? By faith. By faith.
We are the true Jews. Kanang naron sa Israel, kanang sa may Palestine dapit. Dili na ang tinuod nga Hudyo. Ang tinuod nga Hudyo kita na. We are now the true Jews. Christians, no? Pero wala natin nagtuman sa katong mga daang tugon sama sa ginabuhat karon sa mga audio. Okay, Mike Son, it's already 11:28. Thank you so much for your time, and I hope that this Bible study has been worthwhile for everyone. So God bless us all, and balik sa ato ang song leader.